Good morning, everyone. So, our lesson for today is about adding and subtracting integers. When we say integers, it is also the positive and negative numbers. Pero ang integers, mas ginagamit natin siya sa math. Ang positive and negative numbers, ginagamit natin siya everyday. Sa temperature, saan pa natin ginagamit ang integers sa mga measurement, yung positive and negative numbers. And sa integers po, mas ginagamit natin siya sa math. So, pwede pala natin i-add at bawasan ang mga positive and negative numbers. So, yesterday, we have learned how to do that using our number lines. Now, we will learn another way on adding and subtracting integers. So, kung sa kayo na mas nadadalian, it's okay as long as naiintindihan nyo kung paano nagsasubtract and nag-a-add ng integers. Okay, let's say we have positive 2, dadagdagan natin ng another positive 2. So, this is how it works. Isipin nyo, itong mga numbers na to ay pera. At meron po tayo niyan ditong bank. Dito po ay tayo ay magde-deposit. You know what's deposit? Maglalagay sa bangko. At dito naman po sa kabila ay mag-withdraw or kukuha tayo, maglalabas tayo ng pera. At alam nyo po ba sa bangko, pwede kang umutang. So, ang ibang word ng ating pwedeng gawin sa bangko ay credit o pwede kang umutang. Yung tipong wala kang pera pero uutang ka sa bangko. Parang sa tindahan lang din. Okay? Naranasan nyo na bang umutang po? Okay? So, uutang at saka may ipapasok tayo. Okay? So, ito papasok. Ito naman palabas. Okay, so meron tayo ditong mga integers. We have positive 12, dadagdagan natin ng positive 2. So, ibig sabihin, kung positive yan, meron tayong pera. So, ipapasok natin si positive 12. At dadagdagan natin ng positive 2. So, magpapasok pa rin tayo. So, 2. So, ilan na po ang pera natin lahat? Dahil pareho silang nasa positive, hindi nabawasan ang ating pera sa bangko. So, pag-a-add lang natin yan. 12 plus 2 is, so, ang ating pera sa bangko ay naging 14. Okay, so, ang correct answer dito ay 14. Okay? So, that's an easy example. How about if our example is negative 10 plus 6. Okay, remember, dito tayo, positive, negative, mag-uutang dito sa negative at magpapasok ng pera dito sa positive. Okay, so we have negative 10. So, ang negative 10, ibig sabihin, negative siya. So, utang siya agad. Okay, so ilalagay natin dito, negative 10. Ibig sabihin may utang tayo sa bangko ng 10. So, hindi natin yan pera, utang natin yan. Okay? May utang tayo. Pero, nakalagay naman sa ating kabilang integer is magpapasok tayo ng 6. May utang tayo ng 10 at magpapasok tayo ng 6. Ano kayang mangyayari sa pera natin? May utang tayo ng 10 at magpapasok tayo ng 6 o 6. Ano ang mangyayari dun sa ating pera? Magkakaroon po ba tayo ng utang o magkakaroon tayo ng pera? Magkakaroon pa rin po tayo ng utang. Dahil ang mangyayari po dyan ay yung utang nating 10, mababawasan lang siya ng 6. Dahil nagpasok tayo ng 6 or ng 6. Pero at least dahil nagpasok tayo ng 6, nabawasan yung utang natin. Kasi nga nagpasok na tayo ng pera.
Kung dati ang utang natin ay 10, ilan na lang po ang utang natin ngayon? So, ang utang natin ngayon ay magkano na lang po kung nagpasok tayo ng 6? Naging utang na lang natin ay 4. Okay? Medyo nagigets nyo na ba? Kanina, utang nyo 6 dahil nagbigay kayo ng 6 pesos, nabawasan yung utang nyo. 4 na lang. So, ang tamang sagot po dito ay negative 4. Okay? So, let's have another example. With our another example, let's use the same thing. Okay. Ngayon naman, we have negative 7 plus 20 equals. So, dito tayo magpapasok. Dito yung utang natin. So, kung makikita natin, meron tayong utang na 7. At magpapasok tayo ng 20. Kung may utang tayong 7 at magpapasok tayo ng 20, anong mangyayari sa pera natin? May iwan ba tayong utang? Magkano na yung laman ng ating bangko? Okay? O, try to understand. Meron tayong utang na 7, pero nagpasok tayo sa bangko ng 20. So, nabayaran na ba natin yung utang natin? Kung nabayaran natin yung utang natin, magkano na ang laman ng bangko natin? So, kung ang utang natin kanina ay 7, dahil nagpasok tayo ng 20, mababawasan yung utang natin. At ang magiging laman na ng ating bangko ay 13. Nakuha nyo po ba? Kung nai-imagine nyo siya, na meron tayo ditong 7 na utang, dahil nagpasok tayo sa bangko ng 20, okay, nawala na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At dahil may pinasok tayo, yung natira sa lahat ng pinasok natin, yun na yung laman ng bangko natin. At ilan po yun? Iyon po ay 13. So, ang sagot natin po dito ay 13. Okay? Last example sa pag-a-add. Kasi kung napansin nyo, pasok tayo ng pasok sa bangko. 'Di ba? Pasok ng pasok sa bangko. So, last example sa pagpasok sa bangko. Meron po tayong negative 15 at dadagdagan natin yan ng 5. Okay. So, kung mapapansin natin, dito po sa una, meron agad tayong utang sa bangko. Magkano agad utang natin? 15. So, negative 15, yan yung utang natin. Okay? Ngayon naman, magbabayad tayo dahil magpapasok tayo sa bangko ng 5. Okay? So, magpapasok tayo sa bangko ng 5. Sa tingin nyo, magkano na yung laman ng bangko natin kung meron tayong utang na 15 sa bangko, nagpasok tayo ng 5 ngayon? Probably, nabawasan ng ating utang kasi yung dating 15, medyo nagpasok tayo sa bangko pero ng 5, pero hindi lahat nabayaran natin kasi malaki pa yung utang natin eh. Pero nabawasan natin yung utang natin kasi nagpasok tayo ng 5. So, ilan na lang po yung natira nating utang sa bangko? Meron na lang po tayong negative 10. So, ang sagot po natin dito ay negative 10. Okay. Ngayon naman, mag-withdraw naman po tayo. Okay? Paano naman kapag naglabas tayo ng pera? Kung kanina nagpasok tayo ng pera, ngayon maglalabas naman tayo ng pera sa bangko. Sabihin natin meron tayong 10, babawasan natin ng 7. Okay?
This is an easy example. So, magkano ang pera natin? 10. So, wala tayong utang. Pera natin yan, 10. Pero magbabawas tayo ng 7. So, kung etong 10 na to, babawasan natin yan ng 7, ano na po mangyayari dyan? So, 10, uutang tayo ng 7. Ano nang mangyayari dun sa pera natin sa bangko? Mababawasan, magiging 3 na lang. So, ang tamang sagot dito ay 3. Just like 10 minus 7 is 3. Okay? Next. Meron naman po tayong amount dito ng 12. Babawasan natin ng 20. Okay? So, ito yung pera natin. Ito yung utang natin. Meron tayong 12 na pera. Ang uutangan naman natin ay 20. Oopsie! Meron tayong laman sa bangko na 20. Pero ang uutangin natin ay 20. So, paano po iyon? Hindi natin mauutang lahat kasi ang pera lang natin ay 12. So, ano ang matitira sa bangko? May matitira ba o may matitira pa tayong utang? Kung ang laman ng ating bangko ay 12 at ang kukunin natin ay 20, ibig sabihin, 12 ang ating makukuha. Dahil gusto natin makuha ay 20, may 8 pa tayong kailangan. Yung 8 na yon, ang mangyayari po sa kanya, magiging utang po natin siya. Okay? So, ang mangyayari, kapag kumuha tayo ng 20 dun sa 12, meron tayong magiging utang na, magiging utang na negative 8. Okay? Let's try again. Okay? Another example. We have 50. Ang kailangan ko po ay 85. So, meron tayong pera na 50. Kukuha ako sa bangko, babawasan ko yung pera ko ng 85. Kaya lang, ang ipon ko lang sa bangko ay 50. Ang kailangan kong makuha o kailangan kong ibawas ay 85. So, ilan pa po yung kulang ko para ang makuha ko ay 85? So, meron na akong 50. Ilan pa ang kulang ko para maging 85? 50, 60, 70, 85. Kailangan ko pa ng 35. So, utang muna ako sa bangko para ang makuha ko ay buong 85. So, etong 35, magiging utang ko po yan dito sa bangko. So, 50, babawasan ko ng 85, magkakaroon ako ng utang na 35. So, ilalagay ko po dito ay 35. Okay? So, our next examples will be tricky, kaya kailangan nyo lang po itong laging tandaan. Paano naman po kapag may negative 5, babawasan natin ng negative 8? Okay, may utang ka na, magbabawas ka ng utang pa. This is what you need to remember. Kapag merong magkatabi na ganyan, ang gagawin nyo dyan ay parang plus. Okay? So, ipagpa-plus nyo na lang po yan. So, ang magiging itsura po niyan ay, ang bagong itsura niyan ay negative 5 plus 8. So, ayan na ang ating bagong problem. So, negative 5 plus 8. So, punta na tayo kay negative 5. May utang ako na 5. Pero, magpapasok ako sa bangko ng 8.
So, kung may utang ako ng 5, dahil nagpasok ako ng 8, nawala na yung utang kong 5. Okay? Kasi nagpasok ako ng 8. Ilan ang laman na ng bangko ko ngayon? Kung nagpasok ako ng 8 pero may utang akong 5. Meron na lang akong 3. Can you imagine? Kung meron akong utang 1, 2, 3, 4, 5 pero nagpasok ako ng 8. So, nagpasok ako ng 8. So, ito yung pinasok ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mawawala na tong mga utang ko kasi nagpasok na ako ng 8. Pero ang matitira ko na lang pera, hindi yung buong 8. Okay? 3 na lang. So, 3. Okay? So, ayan na naman po. Meron na naman pong magkatabing minus. Kapag magkatabi yung ating minus and negative, magiging plus po yan. So, babaguhin na natin ang ating problem. Negative 14 plus 5. Okay? So, negative 14 plus 5. Negative 14 plus 5, ayan po ay meron na naman po tayong utang. Magkano utang natin? 14. So, meron tayo ditong utang na 14. At magpapasok tayo sa bangko natin na 5. Kung may utang tayo na 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nagpasok tayo ng 5. Ibig sabihin, mababawasan yung utang natin. Mababawasan ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ilan na lang ang matitira sa bangko natin? Ipon o utang? Ang matitira po ay utang. Ilang utang pa ang ating natira sa bangko ay we have 9. Negative 9 kasi utang pa rin siya. Okay? So, which one is easier for you? Your number line or this one? Whatever it is. Basta, kung ano yung mas madali para ma-answer nyo ang adding and subtracting our integers. Okay? So, thank you for listening.